balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po makuha ng Japanese monster Naoya Inoue ang panalo sa laban kontra sa kanyang WBC mandatory challenger na si Luis Nery, kung saan tinapos at sinibak ni Naoya Inoue si Luis Nery sa round 6 ng kanilang bakbakan. Kung saan mga idol, akala natin na ang susunod talaga na makakalaban ni Naoya Inoue ang kanyang WBO at IBF mandatory contender na si Sam Goodman. Dumayo pa nga si Goodman sa Japan para suportahan ang laban ni Inoue at Nery, at umakyat pa ito ng stage para personal mismo kamayan si Inoue at hamunin sa kanilang most anticipated fight na balak sana ganapin sa September. Pero sa ngayon mga idol, tila hindi natin maintindihan bakit biglang nailo muna si Goodman sa laban kay Inoue. Ibang landas daw muna ang kanilang tatahakin sa laban. Bagamat ayon naman sa source natin mga idol, tila ang pag-atras daw ni Goodman kay Inoue ay gawain lamang ng kanyang team na wag muna ipalaban si Goodman kay Inoue sa lalong madaling panahon. Kumbaga mga idol, hindi pa ito hinog para sa ganitong laban kontra sa pound per pound boxer. Merong report pa nga mga idol na hinihintay pa daw ng kampo ni Goodman na umakyat si Inoue sa featherweight saka sila mag-aapila sa IBF o WBO na mapalaban si Goodman sa isang world title fight. Ibig sabihin nito mga idol, wala talaga plano ang kampo ni Goodman sa laban kay Inoue. Well, hindi naman natin masisisi mga idol ang kampo ni Goodman. Naiiwas muna ito sa Japanese monster. Pinoprotektahan lang talaga nila si Goodman na hindi malamatan na maaga ang kanyang malinis na record. Dahil sa ngayon mga idol, isa po ngayon sa mga superstar si Goodman sa Australia. Kaya hindi nila ito basta-basta ipapakain kay Naoya Inoue, which is hindi naman talaga masama ang ganitong bagay mga idol. Ganito talaga nangyayari kapag nag-aalaga ka ng isang superstar. Dapat sa una sharewin muna ang panalo. Kagaya na lang ni Gervonta Tank Davis. Hindi mo na siya minadalin ng kanyang dating mentor na si Floyd na ipalaban sa malalakas sa bakbakan. Patuloy lang talaga ang pag-build up hanggang sa ngayon naganap na itong superstar ng boxing sports. Samantala sa nagtatanong naman mga idol, bakit pati si General Casimero inayawan ni Sam Goodman sa laban para sa target na laban ng Treasure Boxing Promotion sa September? Malamang at para sa sariling opinion natin mga idol, hindi nagkasundo ang promoter ni Goodman at ang promoter ni Cuadro Alas. Syempre mga idol, si Masayuki Ito magbabayad kay Goodman. Matik sa kanya mapupunta ang rights ng laban at kung saan man gaganapin ang bakbakan. Palagay natin sa lungat naman ito sa gusto ng kampo ni Goodman na talagang prepared nila mga idol. Nasa Australia lang muna mapapalaban si Goodman, wala nang iba. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po lumabas ang report, nagagawa daw ng malaking laban si Turki Al-Sheikh sa US. Kung saan mga idol ang matchup dito, si Crawford versus Canelo sa main event, Caleb Plant at Jaime Munguia, Stephen Fulton kontra kay Luis Nery sa featherweight, at Shakur Stevenson kontra kay Isaac Pitbull Cruz. Bali ang lahat ng to mga idol, mapapanood natin sa isang araw sa isang boxing event. Subalit wala pang isang araw mga idol, bago lumabas ang balita na to, kaagad po na out muna si Shakur sa laban kay Pitbull. Dahil lightweight lamang ito at 140 pounds na si Pitbull, kaya si Devin Haney na lang daw mga idol ay papalit kay Shakur Stevenson para mag-unification fight ng laban ito kay Pitbull. At ang masasabi lang natin dito mga idol, sakali mangyari talaga ang sagupaan ni Pitbull at Haney Boy, malamang mga idol, kakainin ng buhay ng alaga ni Manny Pacquiao si Boy Ilong. Tiyanta natin malaking epekto talaga para kay Haney ang punishment na tinanggap nito kay Ryan Garcia sa bakbakan, tapos lalaban kaagad si Haney sa mala Terminator na si Pitbull. Nako, iwan ko na lang mga idol, kung hindi tatakbo si Haney sa laban na to, Rolando Romero ang sasapitin niya kay Pitbull sa bakbakan.